ang pagbagsak ng ekonomiya ng China. Dahil sa pag-alis ng Sony, 300,000 katao ang mawawalan ng trabaho. Ang sinapit ng kapangyarihang sadyang nagpagalit sa Japan ay labis na kalunos-lunos. Ang huling yugto ng pamunuan ng China na sumisigaw na sila'y naisahan. O China, hindi mo pa ba lubos na nauunawaan kung ano ang mangyayari kapag ginalit mo ang Japan? Noong ika-29 ng Disyembre, isang kagimbal-gimbal na pahayag mula sa Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China. Ito ay isang sigaw ng isang duwag na nagpapanggap na matapang habang sa loob-loob ay gumuho na at hindi mapigilan ang panginginig ng mga tuhod. Nasaan na napunta ang mayabang na pag-uugaling iyon na noon ay parang nag-uutos lang sa mga kumpanyang Hapon bilang pabrika ng mundo. Ang sumasalakay ngayon sa buong China ay ang tahimik na ganti ng Japan. Ang tatalakayin natin ngayon ay hindi lamang isang simpleng balita sa ekonomiya. Ito ang nakakagulat na katotohanan kung paano dinudurog ng bawat kilos ng mga kumpanyang Hapon ang dambuhalang ekonomiya ng China mula sa pundasyon nito at itinatapon ang buhay ng 10-10 milyong tao sa impyerno. Marahil ay hindi kayo maniniwala rito, ngunit ito ang labis na malagim na katotohanang nangyayari ngayon sa ating karatig bansa. Ang tahimik na galit ng mga kumpanyang Hapon at ang pagkawasak ng China. Sa sandaling lumabas ang breaking news noong ika-29 ng Disyembre, isang malaking pagkabigla ang yumanig sa mundo ng internet. Hindi may kakailan ang pananaw sa China ay nagbago ng 180 degrees. Sa wakas, dumating na ang parusa para sa mga mayayabang na nagsasabing hindi mabubuhay ang Japan kung wala ang merkado ng China. Ang pinakasimboliko sa lahat ay ang kilos ng Sony. Isang dambuhalang pabrika sa Guangzhou na halos 30 taon nang gumagana, isang tunay na simbolo ng kooperasyon ng Japan at China. Mula roon tahimik ngunit tiyak na binabawi ng Sony ang kanilang kamay. Ituro natin sa mga walang alam na opisyal ng Partido Komunista na nagsasabing isang pabrika lang naman iyan. Dahil sa pag-alis na ito, 30,000 empleyado ang direktang maapektuhan at kung isasama ang mga kaugnay na industriya, abot sa 300,000 katao ang tiyak na mawawalan ng trabaho. 300,000 katao. Ito ay isang dagok na katumbas ng pagkawala ng isang buong lungsod. Sa social media ng China, nagkalat ang kawalan ng pag-asa at galit. Mga sigaw na nagsasabing paano kami mabubuhay kung mawawala ang mga kumpanyang Hapon. Hindi ba't ito ay tunay na kung ano ang iyong itinanim siya mo ring aanihin? Tingnan ninyo ang mga ginawa ng gobyerno ng China. Walang basehang aksyong militar sa sitwasyon ng Taiwan. Hindi makatwirang pagbabawal sa mga produktong dagat mula sa Japan. Iligal na pag-aresto sa mga mamamayang Hapon sa ilalim ng paratang na espiya. Matapos nilang insultuhin at yurakan ng ganito ang Japan, inaasahan pa rin nilang iiwan natin ang ating pera at teknolohiya. Sa tingin ba nila ay uubra ang ganyang katwiran? Ang mga Hapon ay mahinahon, ngunit kapag sila'y nagalit, hindi na sila bumabalik. Bakit ba ganito na lamang kabaliw ang China? Sasabihin ko sa inyo ang isang katotohanang hindi gaanong alam ng marami. Ang dahilan kung bakit labis na nag-iingay ang panig ng China at desperadong naglalabas ng pahayag ang kanilang Ministry ng Ugnayang Panlabas ay dahil mas nauunawaan nila kaysa kanino pa man ang katotohanang mas nakadepende sila sa Japan kaysa sa Japan sa kanila. Para sa Japan, may mga alternatibo sa merkado ng China. Kung hindi darating ang mga turistang Chino, maaari tayong mag-imbita mula sa Timog Silangang Asya o sa kanluran. Sa katunayan, kumusta ang mga tourist spots sa Japan ngayon? Kahit nabawasan ang mga turistang Chino, punong-puno pa rin ito ng mga turistang mas maganda ang asal mula sa iba't ibang bansa, hindi ba? Ngunit iba ang China. Ang teknolohiya, kakayahan sa pamamahala at matatag na trabaho mula sa mga kumpanyang Hapon. Ang butas na iiwan nito ay hinding-hindi mapupunan ng mga kumpanyang Sino. Para bang tinatanggal ng rehimen ang kanin sa plato ng mamamayan para lamang maprotektahan ang kanilang imahe ng isang matapang na diplomasya. Nagpataw sila ng economic sanctions, ngunit sila rin ang tinamaan at sumabog. Mayroon pa bang mas kahiyahiyang pangyayari kaysa rito? Ang likod ng mga sigaw ng paghihirap na hindi na maitago ng China. Ngayon dito na magsisimula ang tunay na usapan. Alam niyo ba ang tunay na dahilan ng takot kung bakit nagbago ng itsura ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China at naglabas ng pahayag na parang away bata, isang katotohanang hindi gaanong alam? Ito ay dahil ang pag-alis ng Sony ay hindi lamang nangangahulugan ng pagsasara ng isang pabrika kundi isang hatol na kamatayan para sa industriya ng high-tech ng China. Isipin ninyo, ang Guangzhou ay dating tinatawag na puso ng export ng China at ngayon naalis ang Sony na namalagi roon ng 30 taon. Para sa libo-libong maliliit at katamtamang laking negosyo na nakapalibot dito, ito ay katumbas ng pagputol ng supply ng oxygen
Ang mga kumpanyang nakakakuha ng pautang mula sa mga bangko dahil lamang sila ay supplier ng Sony ay bigla na lang naging kandidato sa pagkalugi. Ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ay hindi na makatulog sa gabi dahil sa takot na mawala ang buwis na dati nilang kinokolekta mula sa mga kumpanyang Hapon. Marahil hindi kayo maniniwala rito. Ngunit sa mga post na pilit na binubura sa social media ng China, ganito ang nakasulat: ang boss ko na kahapon ay nagsusulong ng patriotismo at bumabatiko sa Japan, ngayon ay nakaluhod sa harap ng factory manager ng Sony at nagmamakaawang huwag nang ituloy ang pag-alis. Mayroon pa bang mas kahiya-hiya at kalunos-lunos na tanawin kaysa rito, ang bumerang ng sandatang pang-ekonomiya na tumusok sa China? Paulit-ulit na ginamit ng gobyerno ng China ang kanilang merkado bilang panakot sa Japan. Tutulan ninyo ang pagtatapon ng treated water ng Japan kung hindi ipapasara namin ang mga kumpanyang Hapon. Hindi kami magpapadala ng mga turista, ngunit mayroon silang isang nakamamatay na kahinaang nakalimutan. Ito ang katotohanan na kayang mabuhay ng Japan kahit wala ang China, ngunit ang China ay hindi mabubuhay kung wala ang Japan. Ito ay simpleng power balance. Ang mga kumpanyang Hapon ngayon, lalo na ang mga executive na nabigyan ng inspirasyon sa matatag na paninindigan ni Xi Takaichi, ay hindi na ganoon ka-naive para baliwalain ang China risk. Tahimik at walang imik nilang ina-update ang kanilang Excel sheets, binabago ang kanilang investment sa China patungong zero. Habang sumisigaw ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China, tahimik namang pinapatay ng mga kumpanyang Hapon ang kuryente ng kanilang mga pabrika at inililipat ang kanilang mga pinakabagong kagamitan sa Vietnam, India at pabalik sa Japan. Ang tahimik na pag-alis na ito ang pinakamalaking kahihiyan at pinakamatinding dagok para sa rehimeng Xi Jinping. Kung may sumisigaw sa kanila, maaari silang sumagot, ngunit wala silang magawa laban sa isang kalaban na tahimik na tumatalikod at umaalis. Kung sasabihin nilang, "Huwag kayong umalis," masisira ang kanilang pride. Kung sasabihin nilang, "Bahala kayo mag-aaklas ang 300,000 katao sa kanilang bansa," ito ay isang tunay na checkmate. Hindi ba't ito ay lubos na kasiya siya? Ang impyernong idinulot ng huwad na katapangan sa loob ng China. Ang mas nakakagulat pa ay ang statistics ng high-tech employment sa China na nabunyag dahil sa kaguluhang ito. Sa opisyal na anunsyo, nagsisinungaling silang stable ang unemployment rate, ngunit paano nila mapapanatili ang employment kung ang isang super premium na kumpanya tulad ng Sony ay aalis sa 300,000 katao sa paligid nito ang mawawalan ng direksyon? Sa katunayan, ayon sa mga impormasyong na-leak mula sa lugar, ang mga manggagawang nalaman ng tungkol sa pag-alis ay dagsa ang pumupunta sa lokal na pamahalaan upang hingin ang kanilang mga hindi pa nababayarang sahod at separation pay. Ngunit ang lokal na pamahalaan na malapit ng malugi dahil sa pagputok ng real estate bubble ay walang ganoong pera. Ano ang ginawa nila? Ginamit nila ang pulisya para pilit na patahimikin ang mga dating empleyado. Ito ang totoong mukha ng sosyalistang paraiso na kanilang ipinagmamalaki. Sa aking palagay, ito ang kabayarang binabayaran ngayon ng China ng buo dahil sa patuloy nilang pagbabaliwala sa mga alituntunin ng mundo. Ang bagyo ng sunod-sunod na pagbagsak. Ngayon ang kwento ay hindi nagtatapos sa pag-alis ng Sony. Ito pa lang ang simula ng tunay na impyerno. Isang katotohanang hindi gaanong alam. Ang pag-alis ng Sony ay naging hudyat para sa ibang mga kumpanyang Hapon at maging sa mga kumpanyang kanluranin na sabay-sabay na tumakas na nagsasabing ngayon na ang panahon para umalis. Isipin ninyo, ang isang maliit na bitak sa isang dambuhalang dam. Yan ang pag-alis ng Sony sa pagkakataong ito. Habang pilit na nagpapakatapang ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China na welcome ang foreign investment at limitado lang ang epekto, mas lalong nakukumbinsi ang mga investor na hahuli na ang lahat. Marahil hindi kayo maniniwala rito. Ang totoo, sa loob ng 300,000 manggagawa sa mga industriyang nakapalibot sa Sony, napakaraming kumpanya ang hindi makakagawa ng anuman kung walang advanced parts na galing sa Japan. Ang pag-alis ng mga kumpanyang Hapon ay hindi lamang nangangahulugan ng pagkawala ng trabaho, kundi ang tuluyang pagsasara ng gripo ng teknolohiya na labis na inaasam ng China. Sa social media ng China, maririnig ang mga ganitong sigaw: ang isang pabrika na walang teknolohiyang Hapon ay isang tumpok lang ng kalawang. Ang 10 taon naming pagsisikap ay naging abo dahil sa isang desisyong pampolitika. Hindi ang Japan ang nagtapon sa kanila sa impyerno. Ang sarili nilang mga leader na patuloy na nang uudyok sa Japan at ginawang laruan ng ekonomiya para sa politika. Ang pinakamasamang kombinasyon ng pagbagsak ng real estate bubble at pag-alis ng Japan. Ang kinakaharap ngayon ng China ay ang pinakamasamang complex disaster sa kasaysayan.
Sa loob ng bansa, pumutok na ang real estate bubble, bumagsak ang mga higante tulad ng Evergrande Group at ang yaman ng mamamayan ay halos naging basura. Bilang dagok pa rito nangyari ang malawakang pag-alis ng mga kumpanyang Hapon. Dati ginagamit ng gobyerno ng China ang sentimentong anti-Japan para ilihis ang atensyon ng mga mamamayang hindi nasisiyahan. Ngunit ang naging kapalit ay napakalaki. Dahil sa pagpili sa madaling daan ng populismo na matutuwa ang mga tao kapag binatikos ang Japan ng mga kumpanyang Hapon ay gumawa ng malamig na desisyon na walang kinabukasan sa bansang ito. Sa aking palagay, para bang ang gobyerno ng China mismo ang pumatay sa gansang nangingitlog ng ginto. Isipin ninyo, sa tingin nyo ba ay maghihintay lang at magtitiis sa gutom ang 300,000 taong walang trabaho, walang bahay, walang pag-asa? Saan patutungo ang mga taong iyon? Sa galit laban sa gobyernong naglagay sa kanila sa ganitong kalagayan. Gaano man nila batikusin ang Japan, hindi mapapatahimik ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ang nagugutom na mamamayan. Ang ganti ng Japan ay hindi gumagamit ng bala. Dahil sa insidenteng ito na pagtanto ng mga bansa sa buong mundo, hindi na kailangang sumipsip sa China. Pwedeng manalo kung maninindigan tulad ng Japan. Dati ginagamit ng China ang kanilang dambuhalang merkado para patahimikin ng iba't ibang bansa. Ngunit iba ang Japan. Kung gagamit kayo ng hindi makatwirang pressure, aalis kami. Ganoon lang kasimple. Ang tahimik ngunit matigas na bakal na determinasyong ito ang tumutusok ngayon sa lalamunan ng China. Nakakagulat na ang mga destinasyon ng mga kumpanyang Hapon na umaalis sa China ay ang Timog Silangang Asya, India at pabalik sa Japan. Ito ang tinatawag na reshoring o pagbabalik ng production base sa sariling bansa. Tapos na ang panahon na mas mura kung sa China gagawin. Kung isasaalang-alang ang geopolitical risk ng technology leak at higit sa lahat ang tiwala sa bansang Japan, mas naging makatwiran ang desisyon na ibalik ang mga pabrika sa Japan. Sa China, dumarami ang mga ulat na ang mga dating skilled workers sa mga kumpanyang Hapon ay naging mga delivery rider o taxi driver na lang ngayon. Ang mga talentadong may advanced skills ay nasasayang dahil sa kabiguan ng politika. Mayroon pa bang mas malupit na pagpapakamatay ng isang bansa kaysa rito? Ang huling sandali ng rehimen at ang tagumpay ng Japan. Kapag nakikinig ako sa mga kamakailang pahayag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China, nararamdaman kong ito ay hindi na diplomasya kundi malapit na sa kabaliwan. Dapat harapin ng Japan ang kasaysayan, huwag gawing politika ang ekonomiya. Sino kaya ang nagsasabi niyan? Ang panig ng China ang gumamit sa ekonomiya bilang political card at nanakot sa mga kumpanyang Hapon gamit ang issue ng treated water ng Fukushima. Isa lang ang dahilan kung bakit sila nagpapanik. Sa wakas, nagsisimula na silang matakot dahil seryoso ng tinalikuran ng Japan ang China. Dati minamaliit nila ito at iniisip na sa huli, susuko rin ang Japan. Ngunit ngayon ang pamumuno na inuuna ang pambansang interes at hindi umaatras kahit isang hakbang tulad ni Jita Kaichi ay nagsisimulang lumaganap sa Japan. Kapag nagalit ang mga Hapon, hindi sila sumisigaw. Tahimik at lubusan nilang binubura ang iyong pag-iral. Ang pag-alis ng Sony ay ang pinakamalaking atake ng Japan laban sa China sa anyo ng pagbabaliwala. Ang mundo ay patungo sa panahong post-China. Ngayon, ang mga investor mula sa buong mundo ay nag-aalis ng pondo mula sa China at bumibili ng mga Japanese stocks. Bakit? Dahil nabuo na ang isang consensus. Wala ng pag-asa ang China. Ang susunod ay ang mapagkakatiwalaang Japan at ang mga umuusbong na bansa na sinusuportahan ng Japan. Desperadong ipinapakalat ng panig ng China na nalulugi ang Japan sa pagsunod sa Amerika, ngunit huwag ninyo kaming patawanin. Ang nalulugi ay ang China na nawalan ng 300,000 trabaho, nawalan ng foreign currency at nawalan ng tiwala. Maagang nakaalis ang Japan mula sa kumunoy ng China at nagsimulang maglayag patungo sa isang bagong ginintuang panahon. Sa lahat ng nanonood ng video na ito, nais kong itanong muli. Mayroon pa bang ibang salita na makapaglalarawan sa China ngayon bukod sa kung ano ang itinanim siya ring aanihin? Nasasaksihan natin ang isang makasaysayang pagbabago. Ang isang dambuhalang imperyo ay bumabagsak mula sa loob dahil sa sarili nitong kayabangan. At ang nagsilbing mitsa nito ay ang tahimik na desisyon ng Japan. Narito ang buod ng mga punto. Una, ang tahimik na pag-alis ng mga kumpanyang Hapon ay nagdulot ng krisis sa trabaho na aabot sa 200,000 katao sa loob ng China at nagpapabagsak sa mga lokal na ekonomiya. Pangalawa, ang matigas na paninindigan ng gobyerno ng China ay naging isang self-destruct switch na lalong nagpapabilis sa pag-alis ng foreign capital. Pangatlo, nagtatagumpay ang Japan sa risk diversification sa pamamagitan ng pag-alis sa China at pumasok na ito sa yugto kung saan hindi na epektibo ang mga pananakot ng panig ng China. Tunay ngang kung ano ang itinanim siya ring aanihin.
Ngayon, napipilitan silang harapin ang katotohanan ng isang pambansang krisis dahil sa mga binhing sila mismo ang nagtanim. Ibahagi ang iyong opinyon tungkol sa isyong ito sa mga komento. Sa tingin mo ba ay dapat pa itong palalain o sa tingin mo ba ay kulang pa? Hinihintay namin ang inyong tapat na opinyon. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ng Pandaigdigang Ekonomiya. Hanggang sa muli sa susunod na video.